Hindi naman na nagtagal pa doon sila Noah at Shirley at pumunta na nga sila sa kumpanya ng ama ni Shirley na si Mr. Gomez. Pagkatigil pa lamang na sasakyan ni Noah sa parking lot ng kumpanya ni Mr. Gomez, ay isang malalim na buntong hininga naman kaagad ang pinakawala ni Shirley para palakasin ang kanyang loob. At agad nga yung napansin ni Noah, kaya naman agad na niyang hinawakan ng kamay ng kanyang nobya dahil alam niya na kinakabahan to ngayon. Pinisil-pisil pa nga yun para palakasin man lang kahit papano ang loob nito at para maramdaman nito na nasa tabi lamang siya nito. Kaya mo yan. Nandito lang ako para sa'yo. Pagpapalakas pa ng loob ni Noah kay Shirley, kaya naman nginitian siya ni Shirley. Salamat. Tanging sagot na lamang ni Shirley sa kanyang nobyo dahil totoong kinakabahan talaga siya sa muli nilang pagharap ng kanyang ama. At idagdag pa na hindi niya alam kung ano ba ang magiging reaksyon nito sa sasabihin niya rito. Hindi nga rin niya alam kung paano ba niya sisimulang sabihin dito ang kalagayan ng kanyang ina ngayon. Inaya na rin naman ni Noah si Shirley na pumasok na sa loob ng kumpanya ni Mr. Gomez at hawak kamay pa nga silang naglakad papasok doon. Pinagtitinginan pa nga sila ng ibang mga empleyado doon dahil maraming nakakakilala kay Noah at ang iba nga alam ay fiancé ni Noah si Jessie. Pagkatapat nila sa mismong pinto ng opisina ni Mr. Gomez, napatigil naman na muna si Shirley at saka siya napabuga ng hangin sa kanyang bibig para palakasin ang kanyang loob. Kaya mo yan. Nandito lang ako. Pagpapalakas pa ng loob ni Noah sa kanyang nobya, sa kanya ito matamis ng initian. Gumanti rin naman ng ngiti si Shirley sa kanyang nobyo. Kumatok naman na muna si Noah sa pinto ng opisina ni Mr. Gomez bago niya yun buksan at tuluyan nang pumasok sa loob. Habang hawak-hawak niya ang kamay ni Shirley. Shirley? Anak? Gulat pa na sabi ni Joel at napatayo pa nga siya sa kanyang kinaupuan na makita niya kung sino ang kasama ni Noah. Hindi naman umimik si Shirley. Napayuko na lamang kanyang ulo dahil parang hindi niya magawang titigan ng kanyang ama ngayon na ibang-iba na sa nakilala niyang ama dati. Good morning, Mr. Gomez. Bati ni Noah sa Ginoo. Pero parang di siya nakita at narinig man lang nito dahil nanatiling nakatitigto kay Shirley kaya naman napatikim na lamang siya para maagaw ang atensyon nito. Maupo muna kayo. Sabi na lamang ni Joel, tsaka siya naglakad din papunta sa kanyang sofa at giniya pa nga niya sina Noah at Shirley upang maupo doon. Agad namang naupo sina Noah at Shirley habang di naman binibitawan ni Noah ang kamay ng kanyang nobya. Tumingin pa nga muna si Shirley sa binata, tsaka ito napabuntong hininga, tsaka niya binalingan ng tingin ng kanyang ama. Akmang magsasalita na nga sana si Shirley pero bigla naman nagsalita ang kanyang ama kaya hinayaan na lamang niya muna ito. Noah, ano nga palang gusto mong pag-usapan natin ngayon? At salamat din dahil sinabi mong aking anak dito, sabi ni Joel, saka siya napatingin kay Shirley na nanatili na lamang na nakayuko. Actually, Mr. Gomez, wala naman talaga akong sadya sa inyo dahil kaya ako nagpaset ng meeting sa inyo dahil gusto ko po kayo makausap ni Shirley. Magalang naman na sagot ni Noah sa Ginoo. Napakunot naman ang noo ni Joel, saka siya muling napatingin kay Shirley. Nakailang lunok pa muna siya ng sarili niyang laway bago siya nagsalita. Shirley anak, may kailangan ka ba sa akin? Pasensya ka na nga pala nung nakaraang pagkikita natin dahil hindi na kita sinundan pa. Alam ko naman masama ang loob mo sa akin kaya hinayaan lamang muna kita. Pero balak ko na talagang puntahan ka para kausapin. Para itanong ko nasan bang iyong ina at mga kapatid. Sabi naman ni Joel kay Shirley. Napaangat naman ang kanyang tingin sa Shirley at seryoso niyang tinitigan sa mata ang kanyang ama. Pinilit na naman niyang magpakatatag sa harapan nito para sa kahilingan ng kanyang ina. Pero kung di lang talaga dahil sa kanyang ina, ayaw na nga niya sanang makaharap ang kanyang ama. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Naparito po ako hindi po para makipagkamustahan sa inyo, tay. Narito po ako para kay nanay. Seryosong sagot ni Shirley sa kanyang ama. Nagtatanong naman ang tingin ni Joel sa kanyang anak. Bakit? Kamusta na nga palang iyong ina? Pati ang iyong mga kapatid, kamusta na sila? Tanong pa ni Joel. Anak, pasensya ka na talaga kung di ako nakabalik pa sa inyo dahil nagkaroon ako ng problema dito sa Maynila.
Patawarin mo ko, alam ko, malaki ang kasalanan ko sa inyo ng inyong ina at mga kapatid. Hayaan niyo sana na makabawi ako sa mga nagawa ko sa inyo. Dagdag pa ni Joel. Seryoso namang tinitigan ni Shirley sa mata ang kanyang ama at pigil ang sarili niyang maiyak sa harapan nito. Kahit ang totoo nasasaktan pa rin talaga siya sa ginawa nito sa kanila. Lalong-lalo na sa ginawang pagpapaasa nito sa kanyang ina. Hindi ko naman po kayo masisisi, Tay, kung mas pinili niyong una niyong pamilya kaysa sa amin ni nanay. Dahil totoong mas maganda ang buhay niyo kasama sila kaysa sa amin na mahirap lamang. Pero gaya nga po na sinabi ko kanina, nagpunta po ako dito para kay nanay. Sagot naman ni Shirley sa kanyang ama. Ano ba ang ibig mong sabihin, anak? Ano bang nangyari sa inyong ina at kamusta na nga pala siya? Magaling na ba ang kanyang sakit? Sunod-sunod pa na tanong ni Joel kay Shirley. Hiniling po kasi ni nanay na gusto po niya kayo makita kaya narito po ako sa inyong harapan para hilingin sa inyo na sana naman po pagbigyan niyo naman po si nanay kahit ngayon lang po. Kahit sa huling pagkakataon po sana mapagbigyan niyo naman po siya sa kabila ng pagpapaasa niyo sa kanya sa nakalipas na maraming taon. Diretsahan ang sabi ni Shirley sa kanyang ama. Bakit? Nasaan bang iyong ina ngayon? Gustong gusto ko na rin naman siyang makita upang humingi ng tawad sa nagawa ko. Sadyang marami lamang akong ginagawa ngayon kaya hindi kayo napagtutuunan ng pansin. Sagot ni Joel sa kanyang anak. Nasa ospital po ngayon si nanay at hinihiling nga po niya na sana nga po makita at makausap po niya kayo. Sagot ni Shirley sa kanyang ama. Gulat naman agad ang rumihistro sa mukha ni Joel dahil sa sinabi ni Shirley. Ang akala niya baka gumaling na nga ito sa karamdaman nito dahil napakaraming taon na rin ang lumipas. Ospital? Hindi pa ba gumagaling ang iyong ina? Di na napigil ang tanong ni Joel. Umiling-iling naman si Shirley dito. Hindi po. Dahil ubasa naghintay po sa inyo si nanay dahil pinangakuan niyo po siyang babalik kayo at ipapagamot siya. Sagot ni Shirley at hindi niya na napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Kaya naman agad niya rin niyong pinunasan gamit ang kanyang kamay. Kaya sana naman po, pagbigyan niyo naman po si nanay ngayon. Alam ko po na wala kaming karapatan sa inyo dahil may una po pala kayong asawa. Pero sana naman po, mapagbigyan niyo sa kahilingan niya si nanay. Dagdag pa ni Shirley, saka siya tumayo dahil hindi na rin niya kaya pa na makausap ang kanyang ama ngayon, lalo na kapag naalala niya ang kalagayan ng kanyang ina ngayon na umasa sa pagbabalik ng kanyang ama. Agad na rin namang tumayo si Noah at inakbayan pa nga niya si Shirley. Di naman nakaimik pa si Joel at napaawang na lamang kanyang bibig dahil sa sinabi ni Shirley na hanggang ngayon umaasa pa rin para si Nelia sa kanyang pangako noon dito. Pwede niyo po ba siyang bisitahin sa ospital? Kahit man lang po sana isang beses masilip niyo si nanay. Malaking bagay na po yun para sa kanya dahil mapapanatag po siya na nasa maayos kayong lagay. Gusto niya lamang po kayong makita at makausap kahit saglit lang. Sana po mapagbigyan niyo si nanay. Sabi pa ni Shirley at sinabi na rin niya kung saang ospital naroon ang kanyang ina. Aalis na po kami. Maraming salamat po sa inyong oras sa pakikinig sa akin. Sabi pa ni Shirley at saka siya agad na lumabas ng opisina ng kanyang ama. Dali-dali rin namang sinundan ni Noah ang kanyang nobya. Pagkababa pa ni na Shirley at Noah sa kumpanya ni Joel, sakto naman na nakasalubong nila sa hallway si Jessie at inarang pa sila ng dalaga dahil balak sana nilang lampasan na lamang ito. Look who's here! Ang bastarda ng aking ama? Sabi ni Jessie at napapalakas pa nga ang boses nito. Dahilan para maagaw nila ang atensyon ng mga naroon. Jessie, stop it! Sawayin ni Noah kay Jessie. Why would I stop? Sa pagkakaalala ko, kumpanya to ng aking ama at malaya kong gawin anumang gusto ko, lalo na't narito tayo sa kumpanya ng dad ko. Mataray pa na sagot ni Jessie kay Noah. And you? Anong ginagawa mo rito? Nagpapaawa ka na ba kay dad? But sorry, pero hindi maaawa sa'yo si dad dahil bastarda ka lang at ako ang legal na anak. Baling naman ni Jessie kay Shirley at dinuro-duro pa nga niya ito. Napabuntong hininga naman si Noah, saka siya pumagitna na sa magkapatid. Tara na, Shirley. Huwag mo na lamang pansinin ang babae na yan. Sabi ni Noah kay Shirley, saka niya to hinawakan sa kamay.
at hihilahin na sana niya ang kamay ng dalaga pero nanatili pa rin tong nakatayo sa kinatatayuan nito habang masama ang tingin kay Jessie. Siguro nga ikaw ang legal na anak at mas may karapatan kay tatay. Pero huwag kang mag-alala dahil wala akong balak na manlimos ng pagmamahal sa kanya. Wala rin akong balak na maghabol sa kanya, kaya iyong-iyo na siya. Narito lang naman ako para sa nanay ko at hindi para sa sarili ko. At kung ang tingin mo sa akin ay isang bastarda, wala na akong pakialam pa doon. Kung yun ang gusto mong isipin, then go. And I don't care. Seryosong sagot ni Shirley kay Jessie. Nagngalit naman ang ngipin ni Jessie dahil sa inis, dahil sa sinabi ni Shirley sa kanya. Di niya akalaing may tinatago rin palang katarayan ito dahil palagi nga lang tong walang imik. Nagulat naman si Noah sa sinabi ni Shirley kay Jessie at namangha pa nga siya rito dahil ngayon nilang to nakitang naging palaban dahil madalas nga itong walang imik at madalas kinikim-kim na lamang ang mga nararamdaman. Let's go! Pag-aaya na ni Shirley kay Noah, tsaka siya diretsong naglakad palabas ng kumpanya ng kanilang ama. Agad namang sumunod si Noah sa dalaga at agad na rin naman silang pumunta sa parking lot kung nasaan ang sasakyan ni Noah. Nang hindi na matanaw ni Jessie sina Noah at Shirley, inis naman siyang naglakad kaagad papunta sa opisina ng kanyang ama. At halos padabog pa nga niyang binuksan ang pinto ng opisina nito dahil sa inis. Nagulat naman si Joel sa biglaang pagbukas ng kanyang opisina at nakita nga niya ang galit na mukha ni Jessie. Napabuntong hininga na nga lamang si Joel dahil parang alam na niya ang dahilan ng anak kaya gantong itsura nito. Marahil nakita nga nito sila Shirley dahil halos kaalis-alis pa lamang nito kasama si Noah. Dad, anong ginagawa ng bastardo mong anak dito sa kumpanya natin? Galit na tanong ni Jessie sa kanyang ama. Jessie, kahit anong sabihin mo, magkapatid pa rin kayo ni Shirley? At sa tanong mo kung bakit siya narito, may sinabi lamang siya sa akin. Bale walang sagot ni Joel sa kanyang anak, saka siya naupo sa kanyang swivel chair at agad na tumutok sa kanyang laptop. At ano naman pong sinabi sa inyo ng babae na yon? Nagpaawa na naman ba siya sa inyo? Anong kailangan niya? Pera ba? Bigyan niyo na lamang po siya ng pera, Dad. At sabihin niyong magpakalayo-layo na at huwag niyo na tayong guluhin at iwanan na rin niya si Noah dahil akin lang si Noah. Walang preno pa na sabi ni Jessie sa kanyang ama. Kaya naman, napapikit na lang ng mariin si Joel dahil sa mga pinagsasabi ng kanyang anak. Naririnig din na nga rin siya dito dahil wala na itong bukang bibig kung hindi si Noah na lamang. Will you please stop, Jessie? Marami akong iniisip ngayon kaya please lang, tigilan mo muna ako. Sagot ni Joel sa kanyang anak dahil hindi siya makapag-concentrate sa kanyang ginagawa. Balak pa naman niya sana natapusin kaagad ng kanyang ginagawa dahil may pupuntahan nga siya. No, Dad, hindi ako basta lang mananahimik dito. Dad, kasama niya kayo ni si Noah. Bakit niyo man lang siya pinagalitan? Dapat sinabihan niyo na kagad siya na lubayan niya si Noah dahil akin lang si Noah at kami ni Noah ang dapat magkasama at hindi siya. Ayaw pa rin paawat na daldal ni Jessie sa kanyang ama. Jessie, please, tumigil ka na muna. Lahat naman binibigay ko sa'yo Kaya naman sana kahit ngayon lang, pagbigyan mo naman ako dahil marami akong iniisip ngayon. Huwag mo na munang idagdag pa yung kahibangan mo kay Noah. Dahil kung gusto ka ni Noah, ikaw ang pipiliin niya, hindi si Shirley. Galit na sigaw ni Joel kay Jessie dahil talagang nasasagad na ni Jessie ang kanyang pasensya at palagi na nga lamang niya itong pinagbibigyan sa lahat ng gustuhin nito. Gulat man na napatitig si Jessie sa kanyang ama dahil ngayon lamang siya nasigawan nito. Hindi nga siya nito pinapagalitan noon at first time niyang masigawan dahil sa galit ng kanyang ama. Napabuga naman ng hangin sa bibig si Joel na makita niyang ekspresyon sa mukha ni Jessie. Kitang-kita niya kasi ang gulat sa mukha nito. Marahil nagulat nga ito sa pagsigaw niya rito na first time niya lang ginawa sa dalaga. I'm sorry, Jessie. Hindi ko sinasadya, pasensya ka na dahil marami lang akong iniisip ngayon dahil meron ding problema ang ating kumpanya. Hinging tawad na ni Joel sa kanyang anak. Napakurap-kurap naman si Jessie dahil sa sinabi ng kanyang ama. Di na nga rin niya napigilan ang paglandas ng kanyang luha, kaya naman agad niya rin yung pinunasan gamit ang kanyang kamay. Siguro nga, Dad, meron pa ring epekto sa inyong ina ni Shirley.
Simula pagkabata ko, ngayon nyo lang ako nasigawan ng ganyan. At yon ay dahil sa biglang pagsulpot ni Shirley. I'm sorry, Dad, pero hindi ako makakapayag na pati sa inyo, magiging kahati ko pa rin ang babaeng yon. Inaagaw na nga niya sa akin si Noah at hindi na ako makapapayag na pati kayo maagaw niya. Sagot naman ni Jessie sa kanyang ama na may kasama pang gigil ang kanyang pagsasalita. Jessie, please. Intindihin mo naman muna ako ngayon. Hayaan mong ayusin ko to and please, tigilan mo na lamang si Shirley dahil kahit ano pang sabihin mo, magkapatid pa rin kayo. Pareho ko kayong mga anak. Sagot naman ni Joel kay Jessie. No, hindi ko siya matatanggap bilang kapatid ko. Hindi dahil wala akong kapatid. At di rin ako makakapayag na agawin niya sa akin si Noah. Galit pa rin na sagot ni Jessie sa kanyang ama bago niya to tinalikuran at diretsyong lumabas ng opisina ng kanyang ama. Jessie, sandali. Pigil pa ni Joel sa kanyang anak at di na nga niya na ituloy pa ang kanyang sasabihin nang tuluyan na ngang lumabas ng kanyang opisina sa Jessie. Napabuntong hininga na lamang din siya. Hinayaan na lamang niya muna si Jessie at di niya rin to hinabol pa dahil alam naman niya na hirap itong tanggapin ang katotohanan na may iba pa siyang pamilya. Bibigyan na lamang niya muna to ng oras at panahon sa kanya to papapaliwanagan para maintindihan ito lahat, para na rin matanggap nito ang katotohanan na may iba pa itong mga kapatid. Muli, tinoon na lamang niya ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa kahit nahihirapan siya na makapag-concentrate sa kanyang ginagawa dahil nahahati ang kanyang iniisip. Dahil sa kalagayan ni Nelia ngayon, napagpasyahan na kasi na puntahan niya si Nelia ngayon kapag natapos niya ang mga kailangan niyang tapusin ngayon. Araw at kung hindi man niya ito mapuntahan ngayon, bukas na lang niya ito pupuntahan dahil may mga kailangan pa talaga siyang tapusin ngayon dito sa opisina. Pagkagaling naman ni Noah at Shirley sa opisina ng ama ng dalaga, agad din silang dumiretso sa ospital kung nasaan ang ina nito. Saglit pa nga silang nanatili sa loob ng sasakyan ni Noah dahil pinapakiramdaman ng binata si Shirley dahil kanina pa to walang imik simula nang umalis sila sa kumpanya ng ama nito. Ayos ka lang ba? Puno ng pag-aalala, natanong ni Noah kay Shirley. Di naman na napigilan pa ni Shirley ang kanyang sarili at napaiyak na nga siya dahil kanina pa niya talaga yon gustong gawin pero pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili. Agad namang diniluhan ni Noah ang kanyang nobya at agad nga niyang niyakap ito. Agad din naman na napayakap si Shirley sa kanyang nobyo. Shh! It's okay. Magiging ayos din ang lahat. Pag-aalo ni Noah sa dalaga habang hinahaplos niya ang likod nito. Di naman na muna sumagot si Shirley at nanatili siyang nakasubsob sa dibdib ni Noah habang umiiyak. Ilang minuto ring nanatili sila sa ganong posisyon at inayaan lamang naman ni Noah na umiyak ang kanyang nobya dahil alam niyang mabigat na ang nararamdaman nito at pinipilit lamang talaga nito na magpakatatag para sa pamilya nito. Nang medyo kalmado na si Shirley, unti-unti na siyang kumala sa pagkakayakap niya kay Noah at sa kanya pinunasan ang kanyang luha na lumanda sa kanyang pisngi. Nang mag-angat ang tingin si Shirley ay agad naman na sumalubong sa kanya ang nakangiting mukha ng kanyang nobyo. Pasensya ka na, di ko na kasi kinaya pa at ayoko namang makita ko ni nanay na umiiyak. Ayoko ring makita ng mga kapatid ko na pinanghihinaan ako ng loob dahil alam ko na sa akin sila ngayon umaasa. Sabi ni Shirley sa kanyang nobyo. It's okay. Naiintindihan kita at gaya nga ng sinabi ko sa'yo, lagi lang akong nasa tabi mo para damayan ka at palakasin ang loob mo. Kaya kapag hindi mo na kaya, iiyak mo lang. O kaya yumakap ka sa akin at pagkatapos, pag medyo okay ka na, balik na ulit sa dati na parang walang nangyari. Pagpapalakas pa ng loob ni Noah kay Shirley. Salamat. Nakangiti pang sagot ni Shirley kay Noah, tsaka niya to muling niyakap dahil kahabang niyakap niya ang kanyang nobyo, pakiramdam niya ligtas siya at kahit papano, gumagaan talaga ang kanyang pakiramdam. Hindi naman na rin sila nagtagal doon. Pumasok na sila sa loob ng ospital at naabutan nga nilang pinapakain ni Ashley ang kanilang ina. San ka galing, anak? Tanong kaagad ni Nelia kay Shirley pagkakita niya rito dahil kanina pa niya to hinahanap pagkagising niya. May pinuntahan lang po kami ni Noah, nanay.
na may mga inasikaso lamang din sa opisina si Noah, kaya sinamahan ko na lamang din po muna siya. Sagot naman ni Shirley sa kanyang ina at matamis pa nga niya tong initian. Kamusta po ang pakiramdam niyo, Nay? Tanong pa ni Shirley sa kanyang ina nang makalapit siya sa pwesto nito. Umalis naman na muna si Ashley at inayos na niya ang pinagkainan ng kanilang ina. Ganun pa rin, masakit pa rin. Sagot naman ni Nelia at napapangiwi pa nga siya. Napabuntong hininga na lamang si Shirley at kung may magagawa nga lang siya para ako'y nang nararamdaman ng kanyang ina, baka matagal na nga niya yung ginawa. Huwag niya lamang makita ang kanyang ina na nahihirapan. Nakausap mo na ba ang tatay mo? Pupunta ba siya rito? Tanong pa ni Nelia kay Shirley kahit nahihirapan na siyang magsalita. Dahan-dahan namang tumango si Shirley sa kanyang ina habang may pilit ng ngiti sa labi nito. Opo, Nay. Pero hindi ko po alam kung makakapunta siya dahil mukhang abala po siya sa kanilang kumpanya ngayon. Sagot pa ni Shirley at pinipigilan niyang pumiyok sa pagsasalita. Kitang-kita naman ni Shirley ang lungkot na bumalatay sa mukha ng kanyang ina. Kaya naman agad na niyang hinawakan ang kamay nito. Sa kanya to matamis ng initian. Ayos lang yan, Nay. Ang importante naman kompleto tayo ng mga kapatid ko, di ba? Wala naman sa atin si tatay, masaya naman tayo. Nakangiti pa na sabi ni Shirley sa kanyang ina. Tama, anak. Mahal na mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Pilit ang ngiti na sabi pa ni Nelia kay Shirley. Di naman na naiwasan pa ni Shirley ang pagpatak ng kanyang luha, kaya agad na rin niya yung pinunasan. Magpalakas na lamang po kayo, Nay, para makalabas na po tayo dito at para maipasyal ko po kayo. Sagot na lamang ni Shirley sa kanyang ina habang hawak-hawak niya ang kamay nito. Initian naman siya ni Nelia at di na nga to nagsalita pa. Halos buong hapon at magdamag na nga na nagbantay si Shirley sa kanyang ina. Di na muna talaga siya umalis pa doon na lumaasa siya na kahit saglit, bibisitahin ng kanyang ama ang kanyang nanay, Nelia, pero nag-umaga na lamang ay walang dumating na Joel sa ospital. Napabuntong hininga na lamang nga si Shirley dahil ni man lang nagpakita ang kanyang ama doon. Asang-asa pa naman siya na pagbibigyan sila nito, pero mukhang wala na talaga tong pakialam pa sa kanila. Naaawa namang tiningnan ni Shirley ang kanyang ina dahil kahit dito magsalita ay kita niya at ramdam niya na naghihintay nga ito sa pagdating ng kanyang ama.